hapon po sa ating lahat, mga sisters. Pinagpalang hapon sa iyo, Sis Sopel. Pinagpalang araw din sa iyo, Sis Lulet, at sa ating mga manunood mamaya sa Facebook Live at sa YouTube. Pinagpalang araw sa ating lahat. Amen. At sa ating mga sister dito na nagagandahan. Pinagpalang Amen. araw sa ating lahat dito ngayon. Amen. Hallelujah. Pinagpala talagang araw na ito. Tayo po ay tuloy-tuloy na po. Sino mga pinagpala? Amen. Tayong lahat ay Taas ang pinagpala. kamay. Amen. Sino pa ang unang magbabahagi? Amen. Ito si Yes, Sis Lord. Juliet. Sige na po, napatawa ko na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Good afternoon po sa mga Amen. Good afternoon po sa mga kapatid natin sa YouTube at saka dyan sa Facebook. Mamaya manood kayo sa ating Facebook at saka sa ating YouTube. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pinapasalamat na ako sa Diyos sa mga biyaya. Kahit sa mga pagsubok, Lord, salamat sa mga pagsubok na dalawang apo ko, tawag dito, yung dalawa silang na-confine sa hospital. Salamat at nakalabas na rin sila. Ganyan lang sabi ko, salamat sa mga kahit sa pagsubok, pasalamat din tayo sa mga biyaya at mga pagsubok. At sa kabagong buhay, sa kalakasan, salamat sa Diyos, salamat sa araw-araw na paggabay dito sa atin, sa pagtrabaho natin dito sa Hong Kong, sa ating mga amo kahit minsan may mga hinaharap din tayo sa ating mga amo, pero salamat sa Diyos sa paggabay. Thank you, Lord. Amen. Masayang-masaya tayo kasi pinagpalang araw na ito. Amen po ba? Amen. Tayo po ba'y nakahanda ng makinig ng mabuting balita? Amen. Ang lahat ng makinig ay sumigaw. Sa galak. Yes. Amen. Pamuna. Ang maghahayag ng ating mabuting balita na pangungunahan po tayo ng ating elder disciple, Brother Henani Bay Gonzales, at ang ating mananalangin Ay si Sister Estela at ang mga awit. Ang El El Shaddai Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. Oh, hallelujah. Good morning, Holy Spirit. Welcome in this place, especially in our hearts. Hallelujah. Hallelujah. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dakilang Diyos, Ama, makapangyarihan ka sa lahat, Yahweh El Shaddai. Ikaw ang Diyos ni na Abraham, ni Isaac at Jacob. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, hindi nagkukulang sa lahat ng bagay. Kaya Ama, sa oras na ito, nandito po kami tumataas ang aming mga kamay, handa sa pagsuko sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, O Lord, sa lahat ng aming mga pagkakasala. Simula noon hanggang ngayon, patuloy kami nagkakasala sa maling pag-iisip, maling salita at maling gawa. Kaya Lord, linisin niyo ganap ang puso namin at ang buong pagkatao namin na kami ay karapat-dapat na mag-alay ng aming mga papuri sa araw na ito. Kaya maraming salamat sa araw na ito, Lord, na dinala mo kami na may kalakasan, magandang kalusugan. At maraming salamat, Lord, sa banal na misa na at aming natanggap ang yung banal na tinapay na magbigay ito sa amin ng kalakasan, kagalingan sa aming katawan at higit sa lahat sa aming spiritual. Kaya Lord, sa oras na ito, itinataas namin, Lord, ang gawain na ito. Samahan mo kami, Lord, simula umpisa hanggang matapos ang araw na ito, Panginoon, dahil wala kaming magagawa pag wala ka sa aming buhay. At we do believe, Lord, 2 or 3 gather
In your name, you are in the midst of us. We do believe that you are here standing in our midst. Kaya Panginoon, pagpalain mo din, Lord, ang aming mga mang-aawit. Samahan mo sila, Panginoon. Pagkaluban mo sila ng ang makalangit na tinig at lahat ng kanilang mga inihanda na mga awitin, samahan mo ng tanda't kababalaghan na magbigay ito sa iyong trono ng sweet aroma at ibuhos mo ang masaganang pagpapala sa aming buhay. Lord, samahan mo din kaming mga manggagawa. Wala kaming magagawa, Lord, pag wala ka sa amin. Muli, Lord, bigyan mo kami ng pusong masunurin, pusong tapat, pusong marunong magpakumbaba sa iyong harapan. Panginoon, gamitin mo kami mightily and boldly for your glory. Samahan mo kami sa bawat araw. Sa aming kahinaan, palakasin mo kami, Panginoon. Lord, samahan mo din, Lord, ang aming servant, si Brother Bay Gonzales. Patuloy mo siyang bigyan ng kaalaman, karunungan, na sa bawat hasik ng kanyang sa mga salita na ihasik sa amin, Lord, naway tumimo ito sa aming mga puso, na makalakad kami na may banal na takot sa iyo. May kalakasan at may katwiran patungo sa buhay na walang hanggan. Yahweh, sa oras na ito, patuloy din namin itinataas ang lahat ng mga attenders, lahat nandito, Panginoon, at sa mga nanonood. Ano man, Lord, ang mga kahilingan namin, Lord, alam mo at batid ang aming mga puso. Naway, Lord, ano man ang aming mga kahilingan ay ipagkaloob mo na ayon sa iyong kalooban. Dahil ikaw lamang, Lord, ang aming sandigan. Wala kaming magagawa pag wala ka sa aming buhay. Kaya samahan mo kami, Lord, lahat ng mga gagamitin, mga instrument. At ang aming mga banda, muli, Lord, samahan mo sila din, Panginoon. Kaya, Lord, wala man kami ibabalik sa iyo, kundi, Lord, ang kataas-taasang papuri, pagsamba, pagluwalhati, ay tanging sa iyo lamang magpakailanman. To God be the glory. In Jesus' name, amen. Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Taas po muna natin ang mga kamay. Ilalanda po natin ating mga sarili. O hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. O salamat sa iyo, Panginoon. Narito ang mga anak mo, nagpupuri at sumasamba sa iyo. Sa oras mo, sa oras mo, ang lahat ay kaganda. Sa oras mo, ako ay lalapit sa'yo. Pagsamba'y alay ko, masam yung handog sa'yo sa oras mo. Hallelujah. Awitan natin ang Panginoon. Sa oras mo, sa oras mo, Ang lahat ay gaganda. ang lahat ay gaganda sa oras mo. Ako ay turuan mo ayon sa naisin mo, na ako'y hubugin
Purihin ang Diyos. Ipalakpak po muna natin ating mga kamay. Hallelujah. Handa na po ba tayong umawit? Amen! At sumayaw? Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Halina at magpuri tayo sa Panginoon. Amen. Amen! Woo! Halina at magpuri tayo Kanino? kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo nasa gawain ni El Shaddai. Halina Halina at magpuri. at magpuri tayo Kanino? kay Yahweh El Shaddai. Sambahin. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo na. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Awitan at sayaw natin. Awitan din sayaw natin, sabayan ang bawat tugtugin. Siksik-liklik. Siksik, liklik tayo'y pagpalain. Itulo na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Halina. Halina at magpuri tayo Kanino? kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo na. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Awitan at sayaw natin. Awitan din sayaw natin, Sabayan. sabayan ang bawat tugtugin. Siksik-liklik. Siksik, liklik tayo'y pagpalain. Todo na natin. Itulo na natin Ang pagpupuri. ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Awitan at sayaw natin. Awitan din sayaw natin, sabayan ang bawat tugtugin. Siksik, liklik tayo'y pagpalain. Todo na natin ang pagsayaw kay Lord. Itulo na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Awitan at sayaw natin. Awitan din sayaw natin, Sabayan ng bawat sabayan ang bawat tugtugin. Siksik-liklik. Siksik, liklik tayo'y pagpalain. Todo na natin. Itulo na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Halina. Halina at magpuri tayo Kanino? kay Yahweh El Shaddai. Sambahin. Sambahin ang ating Diyos ng sabay-sabay. Kaya tayo na. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Kaya tayo na. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Kaya tayo na mga kapatid. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Amen. Purihin ang Diyos. Salamat po sa mga Amen. mananayaw ni Lord. Amen. At tunay ngang lahat ay masaya Amen. at hindi napagod. Amen po ba? Amen. Ang lahat ng inyong mga kagalakan ay papalitan ni Lord. Amen? Purihin ang Diyos. Itaas po muna muli natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Tunay na yung napakabuti mo sa amin, Lord. Ikaw ang aming Diyos na aming inaasahan. Diyos na mapagpatawad. Diyos na mahabagin. Ang sabi mo nga sa iyong mga salita sa awit, verse 63, verse 1. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na sa tubig ang iyong lunas. Amen. Purihin ang Diyos. Tunay nga pag tayo dumadaan sa mga pagsubok, kay Lord lang tayo tumatakbo.
na minsan tayo'y nababalisa, kay Lord lang tayo tumatakbo. Tunay nga ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kaya ang aming uhaw na kaluluwa, Panginoon, ay tanging Ikaw ang hanap. Amen, Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Ikaw lamang, Lord, ang aming inaasahan sa oras-oras at sa araw-araw. Kinauuhawan kita, aking Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito makahahadlang sa pagdulog ko'y may kagalakan. Awitan po natin ang Panginoon. Wala akong ibang nais, kundi ang makita ka. Kalwalhatian mo'y maranasan
God. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Hallelujah. The years you waited here, That the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. Your muscles some word was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power Marcos of pala. the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age, you're still the same. By the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai, I will praise you till till I die. El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, muli nagpapasalamat kami sa araw na ito, araw ng Miyerkules, kung saan ang mga Wednesday group ay patuloy na naglilingkod sa iyo, patuloy na umaawit, sumasamba sa iyo, at patuloy na makikinig ng inyong mga salita. Pagpalain mo ang pag-aaralan namin ngayon, ito magbigay sa amin ng kalakasan, katatagan sa aming pananampalataya habang naghihintay kami sa iyo. Patuloy mo rin pong pagpalain yung lingkod, ganoon po ang lahat ng mga kapatid namin na nandito ngayon. Sa iyo namin inahabilin ang kabuuan ng pagtitipong ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah. Hallelujah. Ilang Panginoon nagdiriwang sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, di tayo iwasan. tayo ay Tulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas
lakas at pag-asa rito sa tila natandang tulungan ka. Hallelujah! 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 Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Yo malakas! Hallelujah! Yeah! Hallelujah! God is good! All the time. All the time. God is good. God is good. Yan. So, talagang mabuti ang Diyos. Kasi, nagising pa tayo. Okay, ang topic natin, ang pamagat ay, don't be afraid. No? Sabi ni Lord, huwag kayong matakot. Okay, babasahin ko po sa Mark chapter 6 verse 45 up to 50 sa Tagalog na kasi medyo kanang oras natin, no? Tagalog at yung verse 50 yun ang ating aralin. No? Doon tayo kukuha ng aral. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa Betsaida sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinapauwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi. Nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad sapagkat pasalungat sila sa hangin at nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila. Ngunit, nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinilabutan silang lahat, ngunit agad niyang sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon, ang ating pagninilay dito po sa verse 50. Narito yung ating topic is about don't be afraid. Amen. They were all terrified when they saw him. Jesus spoke to them. At once courage, he said it, is I. Don't be afraid. Yan ang ating pagninilayan ngayon. Salamat sa Diyos.
papurihan natin ang Panginoon. Amen. Purihin ng Hallelujah, Diyos. Jesus Kristo Christ. ang sandigan. Amen, mga dancers. Amen. Si Kristo ang sandigan. Dito sa harapan yan. Dito kayo dito. sandigan, di Magigiba. Si Kristo ang sandigan, di magigiba kasing tatak ng kabundukan, di magigiba. Si Yahweh. Si Yahweh ang sandigan. Yun, ganon. Yung likod ninyo. sandigan, di Di magigiba kasing tatak ng kabundukan, di magigiba. Espiritu. Espiritu ang sandigan, di magigiba. Espiritu ang sandigan, di Yun. magigiba kasing tatak ng kabundukan, Di magigiba. Pag-ibig. Pag-ibig ang sandigan, di magigiba. Paglapatin niyo yung likod ninyong dalawa pag sinabing sandigan. Magigiba kasing tatak ng kabundukan, Di magigiba. Pag-asa. Pag-asa ang sandigan, di magigiba. Baka yan, sandigan. Yan. Sandigan, di magigiba kasing tatak ng kabundukan. Di magigiba. Kantay lahat. Si Kristo, si Yahweh, Espiritu, Pag-ibig, pag-asa ang sandigan, di magigiba. Si Kristo, si Yahweh, Espiritu, pag-ibig, pag-asa ang sandigan, di magigiba kasing tatak ng kabundukan. Di magigiba. ulitin natin. Si Kristo, si Yahweh, Espiritu, pag-ibig, pag-asa ang sandigan, di magigiba. Si Kristo, si Yahweh, Espiritu, pag-ibig, pag-asa ang sandigan, di magigiba kasing tatak ng kabundukan, di magigiba. Amen. Si Kristo ang sandigan, talagang di ka magigiba. Okay? May mga tao na kahit na kay Kristo, takot pa rin sa multo. Amen? Okay, matakot sa multo kasi walang ano yan, walang laman. Takot kayo sa adik, baka masaksak kayo sa adik. Ha? Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Talagang hindi ka magigiba. Bakit? Nakasandal ka sa pinakamakapangyarihan. Nakasandal ka sa pinakamalakas. Nakasandal ka na may ari ng buhay mo. Palapakan natin ng Panginoon. Amen. Okay, magsiupo po tayo. Ayan. So, alam mo yung mga Wednesday group. Lahat ng grupo, Monday, Tuesday hanggang Sunday, may iba-ibang mga ano yan, may iba-ibang katangian. Amen? So, itong mga Wednesday, pag nagsuot na sila ng puti, humanda na sila. Talagang maglulupasay na yan kasasayaw. Palapakan natin ang Panginoon. No? Woo! Okay. Ngayon, ang ating tema ay don't be afraid. Ano bang kinatatakot ng mundo ngayon? Kasi magkagera. Talaga namang, ano magagawa mo kung magkaroon ng Third World War? May magagawa ka ba? O, bakit ka na babalisa? Samantalang ang utos ng Diyos, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa akin. No? So, ang takot, hindi po nakakatulong sa paglago ng ating pananampalataya. Ang kailangan natin, lumago. Alam mo kung bakit ang ibon na tawag nun, yung agila. Kasi nung nandun ako sa Palawan, bawal po mag-uwi ng mga ibon o anumang hayop galing sa Palawan. Kasi ano talaga yan inaalagaan nila doon. So, sa mga airport, sa mga terminal, sa mga bus, o sa mga tawag nito, sa pier, hindi talaga pwedeng
labas ka ng hayop sa sa tawag noon sa Palawan. Doon naman sa Mindanao, ang sikat doon ay eagle. No? Ngayon, yung pong eagle, tuwang-tuwa sila pag may bagyo. Alam mo kung bakit tuwang-tuwa sila? Ha? Kasi nai-enjoy nila yung bagyo. Ang mga eagle, pag may bagyong darating, sila po ay lumilipad ng mataas. No? Pag binuka nila yung kanilang pakpak, ay hindi na kailangang sila. Parang nga naglalaro sila eh. Hindi na kailangan magkampay ka. Kasi pag binuka nila yon sa hangin, tinutulak na sila paitaas. Na? At nung sumakay ako sa aeroplano na bagyo kami, signal number 4. Alam mo, signal number 4 sa Pilipinas, sobrang lakas na yan eh. Ha? Nakita ko po na ang hangin parang dumidikit na lang sa lupa. Ibig sabihin, ang hangin wala doon sa itaas. Ha? Kaya lang ang problema, pag bumaba yung eroplano namin, sumisimplang. Siyempre, hangin eh. Ngayon, ang advice ng airport, okay, wait. Hintayin natin na yung hangin para makababa kayo. Ay kaso, 3 hours na kaming nasa itaas. Hindi pa rin nag-abiso ang airport na maglanding kami. So ngayon, pag sinuma mo ang gasolina po ng eroplano, karamihan yan ay pag alis nila, kakarga ng gasolina, ay yung fuel nila, pagbalik, kukunti lang ang natira noon. Kasi na yan eh, nasuma na nila yon. Ang biyahe namin, 1 and 40 minutes. Ha? May na kami 3 oras, mag-4 na oras na kami sa Impapawid. Kaya pala, itong ipiloto, ang the instruction sa airport, back to Manila. Marunong ako sa psychology. Sabi ko, back to Manila, bakit itong pawis ng piloto ay tumatagaktak? Ibig sabihin, masamang pangitain to. Isipin mo, sa aeroplano ka, pinapawisan ka. Ha? Ngayon, sabi ko naman na kahit walang ka, magdasal na lang tayo. Kung dito na lang ang buhay natin, okay na. Basta, nakapaglingkod na tayo sa Panginoon. Pagpikit ko ng mata, nag-pray na ako. Aba, biglang nag-announce yung airport. Okay, balik na kayo, pwede na kayo maglapag. Wala na yung bagyo. No? O di bumalik kami. Ha? Tapos nung bumalik kami, pagdilat ng mata ko, akala ko sa Manila na tayo, bakit ang daming mga baka? Kasi ang Palawan, baka ni Mitra yun eh. Halos karamihan, mga libo-libong mga baka. Sabi ko, hindi tayo bumalik sa Manila. Hindi sir. Nagkuha ng piloto na babalik tayo para lumapag na. Yon. Paglapag namin, yung pinuntahan naming anniversary, ang daming himala. Bakit? Yung bulag nakakita. Yung pilay nakalakad. Basta ang daming himala na ginawa ang Diyos at pinatunayan lamang ng Panginoon na kontrolado niya ang lahat ng bagay. Kaya wala tayong dapat ikatakot because everything is under control by the power of God. Sabi ng Panginoon, mga anak, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong tiwala sa akin?
Amen? Ang mga taong matakutin, ang tawag sa kanila ay mga mahina ang loob. At ang mga taong mahina ang loob, bihira lang magtagumpay. Kasi hindi sila marunong magsugal. Yung salitang sugal, ginamit ko, pero hindi magsugal. Yung salitang sugal, pwede mong ialay. Ang iyong sarili, patay kung patay, buhay kung buhay. Determination. Ngayon, doon ko nakita na kaya pala itong eagle, pag bagyo, wala sila lahat sa pugad, wala sila lahat sa kahoy. Sila ay lumilipad pataas. No? At nai-enjoy nila. Alam mo, pag may pagsubok, i-enjoy mo. Huwag kang iyak-iyak dyan. Sapagkat wala namang exempted sa pagsubok. Yung mayaman, darating din pagsubok nila. Yung mahirap, huwag ka nang iiyak. Sanay ka naman sa hirap eh. Amen po ba? Bakit ka iiyak? Sanay ka naman sa walang kain eh. Ang sabi ng 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Imagine niyo yung word, lahat ng tao. Walang sinabi doon kung mayaman ka, exempted ka na. Kung nagsisimba ka, exempted ka na. Ngunit tapat ang Diyos, hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang magpagtagumpayan niyo iyon. Amen. Yun. Pag i-analyze mo yung Bible, dapat hindi yung basan diretso-diretso. Dapat unawain mo word by word. Kasi ang Diyos, hindi siya nagsasalita ng diretso. Nagsasalita siya, parang kinakausap niya ang tao. Dialogue. For example, yung pagbibigay ng ikapo, may dialogue doon. Ang kanilang binibasa lang, yung pong 10. Noong umpisan mo sa 6. Sabi doon ng Panginoon, matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Nagsagot ang tao, hindi po. Subalit dinadaya ninyo ako. Sagot ng tao, sa anong paraan po? Sa mga ikapo. Tapos sabi ni Lord, ibigay ninyo ng buong buo ang inyong ikapo. Kung hindi ko bubuksan ang langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala at himala. Yan. Sila po, pag nagbasa ng Bible, doon lang sa ibigay ninyo. Hindi nila alam na mayroong dialogue ang tao at ang Diyos. Doon sa pagsubok naman, mayroon doon, bago dumating yung part na yon na wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao, mayroong, ang Biblia ay parang scripture po yan. May nagsasalita, at sino yung pinagsasalitaan niya? At anong response ng mga taong pinagsalitaan niya? Doon natatapos yon. Hindi yung one side ka lang. No? Tulad nito, sinabi ni Lord, bakit tinanong ng Panginoon, bakit kailangan hindi kayo matakot? Okay, dadako na tayo sa ating aralin. Sabi dito, sa ating pag-aaral, don't be afraid. The Bible contains numerous verses that encourage believers not to be afraid. A frequently cited verse in Isaiah 41 verse 10. Okay, ang Isaiah at lahat po nagbabasa sa New Testament, hindi pwede ninyong kalimutan ang Old Testament.
Why? Kasi ang Old Testament ay anino ng New Testament. Pag sinabing anino, walang taong naglalakad na walang anino. Pag naglalakad ka na walang anino, mamamatay ka na bukas o sa gabi. No? Ang dami pong mga, akala ko yan, biro-biro lang eh. Yung mga matatanda, yung nakita ko yung kumpare ko, mamamatay na yan. Sabi ko, bakit lo? Ay nakita ko, tanghaling tapat, wala siyang anino. Namatay nga. Na? Ngayon, ang New Testament, hindi niya binaliwala ang Old. Kaya sinabi ni Lord, naparito ako, hindi pa walang bisa ang mga utusan ni Moises. Naparito ako upang tuparin ang mga iyon dahil ang tao binaliwala nila at nila tinupad to. Ha? So anong sinabi ng Isaias? Isaiah 41 verse 10, so do not fear. For I am with you. Tingnan mo. Bakit kailangan di ka matakot? Sabi ni Lord, kasama mo ako eh. If God is with you, if God is with us, who can be against us? Ang mga taong natatakot, ito yung mga taong hindi nila kasamang Diyos. At ito ang mga tao na walang puwang sa kanila ang Diyos. Amen? Kaya no magkaroon ng global economic crisis, ang daming mga milyonaryo, bilyonaryo nagbigti, nagpapasagasa at namatay. Nagpakamatay. Dahil hindi nila matanggap na sila'y malugi, na sila ay maghirap. Nung nandun ako sa Japan, ang Hapon kasi hindi nila matanggap yung kabiguan. Mas mabuti pang magharakiri sila, mabuti pang magpakamatay sila, kaysa sila mabilad sa kahiyaan. Amen? Kaya akala nyo mga Hapon, malakas ang loob, mahina ang loob nila. Kasi wala naman silang Diyos. Ang Pilipino, pag nalugi sa negosyo, hindi magpakamatay yun. Pupunta lang sa abroad, mag-iipon ng puhunan at magninegosyo ulit. Palapakan natin ang Panginoon. No? Amen? Pilipina, iniwan ng asawa, hindi magpapakamatay yun. Ano ka, swerte? Lakas ng sigaw ni Chi at saka ni Opilia. Kasi hindi yan ang solusyon. Amen? Ang Pilipina, maparaan sila. At malakas ang loob nila. Amen po ba? Paraan-paraan lang yan eh. Sabi ni Stella. Amen? Kaya ang mga lahi na pinakamatapang sa lahat, Pilipino. Alam mo ba yung kaibigan kong Scout Ranger pinadala sa Israel, sa Golden Height? Pinaligiran sila ng mahigit 200 na mga at yung pong mga sundalo na mga Israelites, iniligtas nila. At sinabi ng mga Hamas, surrender lang kayo, mga foreigner, Pilipino, pauwiin kayo namin. No? 40 lang sila. Ang kalaban nila, magit 200. Ano sinabi ng preacher na, yung kaibigan kong preacher, El Shaddai, naging special forces ng army. Sus, Ginoo ko. Sinabi niya yung commander niya, sir, tandaan mo, sir, huwag tayong matakot. May Diyos tayo. Talaga may Diyos siya, preacher siya ng El Shaddai, no?
ay sabi niya, Sir, pag sumuko tayo dyan, papatayin din nila tayo. Lumaban na lang tayo, Sir, hanggang kamatayan. Wala sa dugo ng Pilipino na sumusuko. Sabi ng kanyang commander, tama ka, Sergeant Che. Miniting nila yung kanilang kasamahan. Okay. Mag-pray tayo. Lalaban tayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ha? Yan pong dagat, diyan tayo dadaan kung tayo makatakas sa ilalim ng tubig. Pinaka-elite force ng mga scout ranger yun eh. Lumaban sila. Sabi ng isang preacher natin, Sir, binilang ko na ang bala ko. Sabi niya, isang bala, isa rin ang matutumba. Hindi sila nagsayang kasi daming kalaban nila eh. No? Ay mga elite force yun, scout ranger, ilabas mo ang daliri mo, tatamaan ka sa sobrang galing ng mga yan. Sila po yung pinarangalan ng Prime Minister ni Netanyahu. Yung mga scout ranger na yun na lumigtas sa mga Israelitang babae ng mga sundalo. Lumaban sila. Nailigtas nila yung kanilang dapat iligtas, tumba lahat ng kalaban, pinarangalan sila sa buong Israel. Ibang-iba ang mga Filipino soldier. Amen? At wala sa vocabulary ng mga Filipino soldier ang sumuko. Amen? Amen po ba? Oh, pag hindi ka sumuko, ang mga sumusuko, kailanman hindi na po sila magtatagumpay. Tapos na, at the end of the world na nila. Pero yung mga taong hindi sumusuko, iyan ang mga taong sasamahan ng Diyos. At yan ang mga taong pagtatagumpayin ng ating Panginoong Diyos. Amen? Woo! Alam mo, nung magkita kami bago ako umalis dito, si Sergeant, sabi niya, ang laki. May parangal na kami, may bonus pa. Nagretiro na siya na may dangal. Nagretiro siyang may award. Amen? Tingnan ninyo, yung nag-champion dito sa Dragon Boat, kapitbahay ko. Ang asawa niya, ang biyanan niya, diehard na member ng El Shaddai. 6 na yata na bahay niya yon. Ako ang taga-basbas. Nakabili na ng bahay niya, 6 na bahay. Pinarintahan niya. Isa po siya sa leader ng, kuha na yun, yung Dragon Boat. Bakit sila naging champion? Sabi niya, Sir, hindi naman kami tumitigil ka practice kasi Bisaya. Hindi kami tumitigil ka practice kahit walang okasyon o kahit walang laban. Tuloy-tuloy gid ang practice. Amen? At alam mo ba, baka gayahin to ng iba, sikreto nila. Kaya nananalo sila. Hindi sila nagpa-practice sa tubig alat. Yun pong tubig tabang, doon sila nagsasagwa. Napakaganit po yun. Yung ibang mga contender nila, sa dagat sila nag-exercise. Sila. Pupunta yan sila doon sa sa Quezon, sa mga malalaking lawa doon at doon sila nagpa-practice. Kaya, sila pa rin ang nagta-champion kahit saan sila ipadalang labanan ng Dragon Boat sa buong mundo. Sila pa rin ang nananalo.
Amen? Sa laban na ito, huwag kang pabanjing-banjing. Amen? Kung gusto mo magtagumpay, magpawis ka. Magbanat ka ng buto. Alisin mo ang takot at pangamba. Kaya yung ninang kong doktora, sabi niya, inaanak, bakit ganun? Nag-aral na ako ng driving school. Hindi pa rin ako magkapag-drive. Kasi takot ako. Sabi ko, akin na lang kotse mo. Ano ang gagawin ko, inaanak? Sabi ko, ito ninang. Pag may makita kang babaeng nagdadrive, sabihin mo sa sarili mo, kung kaya mo, kaya ko rin. O yun. Amen? Pag may makikita ka mga tao, mga successful, sabihin mo sa sarili mo, kung nag-success ka, magsasuccess din ako. Pero yung mga tao, ay, hirap yan, di ko kaya yan. Mahina loob mo, di ka magtatagumpay. Amen? Yan. Anong sinabi dito sa Isaiah 41 verse 10? So do not fear, for I am with you. So do not dismay, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hands. Isipin mong kamay ng Panginoon na sa iyo. No? Sabi ng Panginoon, palalakasin kita. Kaya lagi sinasabi ni Lord, okay, lakasan mo ang loob mo. Ano sinabi niya sa huli? Sa Ebanghelyo, lakasan ninyo ang inyong loob. Amen? Okay. Number 2. Does the Bible really say, do not be afraid? 365 times in the Bible na nagsasabi, do not be afraid. In how many days in 1 year? Ayon. Isipin mo araw-araw. Pagkagising mo, sinabi ng anak, huwag kang matakot. I am with you. Palalakasin kita. Tutulungan kita. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Ako'y kasama mo hanggang sa dulo ng sanlibutan ito. Amen? Iyon. And number 2, fear not, for I am with you, in Joshua 1:9. Okay. Si Joshua ang the most successful. Si Joshua ang nakapasok sa promised land. Kung wala si Joshua, wala ngayon ang Israel. Tandaan ninyo, ang Israel napunta sa kamay ng mga Hudyo because of Joshua and David. Ano sinabi? Takot na takot ang mga tao noon nung gera. Sinabi ng mga tao, wala tayong laban dyan kay Goliath. Higanti yan. Sigaw pala ni Goliath, ang mga sundalo ng Israel ay nagtatago na. Ano sinabi ni David? Bakit kayo matatakot sa kanya? Matatakot kayo sa pisot na yan? Alam mo, sinabi talaga ni David yun. Tayo mga Hudyo ay mga tuli. Hindi tayo dapat matakot. Bakit matakot ka sa mga kwan na yan? Sabi ni David, ako ang lalaban sa iyo, Goliath. Sus, takot na takot yung mga, Sabi ng hari, kung ikaw lalaban, David, gamitin mo itong espadang malaki. Bubuhatin ni David ng espadang malaki, matutumba siya sa bigat eh. Ito yung kwan, hindi, yung baluti. Yung parang pangsangga sa kampilan. Nung sinuot ni David, natutumba siya. Sabi niya, mahal na hari, hindi ko na kailangan yan. Anong gagawin mo panlaban dyan kay Goliath? Sabi ni David, manood ka, mahal na hari. Aba, ginanahan si David.
Kasi sabi ng hari, may reward ka, David. Pag manalo ka, yung anak kong prinsesa, asawahin mo. Oh, sabi ni David, ayos to. Ha? Isipin mo, nagbabantay lang si David ng mga tupa. Tapos yung anak ng hari, ipaasawa sa iyo. Ha? Kaya, bakit si David ay nagiging tagapagmana ng trono? Kasi nga, naasawa niya yung anak ng hari. Yung prinsesa. Oh, nung lumaban na sila, sabi ni Goliath, ano ako, ibon? Tiradurin mo ako. Ba kinutya pa ni Goliath si David? Ha? Halika nga dito, titirisin kita. No? Ano sinabi ni David? Isang bato ka lang. Doon po lumitaw yung bato. Ha? Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng bato? Yun, yung si Kristo ang sandigan, hindi magigiba. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. At alam niyo ba ang bato? The rock. Ano yung rock? Jesus, the rock of our salvation. The Lion of Judah. At yung batong sandigan, yun po. Kumuha si David ng makinis na makinis. Hindi marami, isa lang. Nung labanan na nila, sinabi ni David, hindi kita lalabanan sa tabak, sapagkat ang taong nabubuhay sa tabak rin mamamatay. Lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Oh. Ang importante kasi doon, yung name. In the name of God. Sino bang God? Pag ikaw ay nasa Diyos, ipaglalaban ka ng Diyos. Pag ikaw sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya nung time na yun, binitawan ni David yung tirador niya. Itong gitna ng mata, doon tumama, lumubog ang bato. Nangisay si Goliath. At nung pupugutan ng ulo ni David si Goliath, hindi nga niya halos maiangat yung espada ni Goliath sa sobrang bigat. Pero nung pinutulan niya ng ulo, yan. Sumuko lahat. Ay may kondisyon doon. Si Goliath ay Palestinian. Ang labanang ito ng Gaza at labanan ng mga Hudyo, panahon pa ni Goliath yan. Bakit napunta sa mga Hudyo ang lupain ng mga Palestino? Kasi may kasunduan sila, verbal lang. Sinabi ni Goliath, pag natalo mo kami, alipinin ninyo ang lahat ng mga Palestinian. Natalo siya. Kaya, ang mga Hudyo, yung panalo nila, nung unang panahon, kung sino manalo sa gera, ay siya ang magmamay-ari ng mga lupain. Yun ang nangyari. No? At ang mga Hudyo, kailanman hindi mo matatalo yan. Dahil sinabi ni Lord, my chosen people of God. Wala pong binanggit ang Panginoon na ibang lahi. Only one. The Jews. Hari ng mga Hudyo. Kasi si Kristo po tinawag na the King of the Jews. Hari ng mga Hudyo. No? At hanggang sa matapos ang mundong ito, hindi po pwedeng pabayaan ng Diyos ang bayang pinili niya. The chosen people of God ay ang mga Hudyo at mga Israelita. At kasali na tayo doon.
Amen? Ngayon, bakit ang mga Pilipino malapit sa Diyos? Ha? Ito'y utos ng Panginoon. Sabi niya, I commanded you, be strong and good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Ang pinakamayayamang tao ngayon sa buong mundo ang mga Hudyo. Kaya binanggit noon, nung panahon na yon, pag back out ang mga negosyante sa Amerika, bagsak ang buong Amerika. Pag nag-back out ang mga Hudyo sa Europa, bagsak ang negosyo sa Europa. Dahil ang mga Hudyo ang may aari ng pinakamalaking mga negosyo sa buong mundo. Kaya pag pumunta ka sa Israel, paano yumaman ang bansang ito? Puro bato. Hindi mo alam doon kung napag-aralan na taon-taon ang mga mayayamang Hudyo sa buong mundo, umuwi sila sa Israel para dalhin ang kanilang handog pasasalamat kay Yahweh at sa kanilang bansa. Di mo kayang ubusin ang pera ng mga Hudyo. Kaya ngayon, pinaka-high-tech, pinaka-advanced na armament, jet fighter, armas sa buong mundo, kahit ang Amerika nila matalo ang Hudyo. Kasi yung technology na ginawa ng Hudyo, hindi nila binibigay kahit kanino. Ha? Yun. Lahat ng technology. Ha? Sipin mo yung bansang Israel kaliit-liit, pinagtulong-tulungan ng mga higanting mga bansa. Hindi matalo-talo. Bakit? Kasama nila ang Diyos na may-ari ng langit at lupa. Woo! Amen! Okay, ito pa. Do not fear, I have overcome the world. Ang mundong ito na pagtagumpayan na ng Diyos, 2,000 taon ang nakaraan. Ang kamatayan sa ilalim na ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, do not fear, I have overcome the world. Speaking to the apostle, in his final moment before Gethsemane, Jesus said, in the world ye shall have tribulation. Tama. But be good cheer. I have overcome the world. Yan, sabi ng Panginoon. Darating ang mga tribulation sa mundo ito, kahirapan, gera, lahat ng kuan. Pero sabi ni Lord, napagtagumpayan ko na yan. At kayo na mga nakikinig sa akin, tumanggap sa akin, you are more than conqueror. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? So number 4, how many times does God tell us, do not fear? But amidst of fear, God promises to never leave us nor forsake us. No? Do not be afraid. It's written in the Bible 365 times. Sabi ni Lord, araw-araw nagpapaalaala ako sa inyo, mga anak, huwag kayong matakot at dapat kayo ay magpasalamat dahil ang inyong tagumpay ay galing sa akin. Di ba inaawit? Kay Kristo lang tiwala ko, ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang. Sipin mo yon? Pag nagtagumpay ka, huwag mong kalimutan yung Diyos nagbigay sa'yo ng tagumpay. Huwag ka magyabang. Wala ka naman dapat yung pagyayabang eh. Tingnan mo si Haring Nabukadnezar.
Sinabi na ni Haring Nabucodonosor, kung hindi dahil sa akin, hindi yayaman ang bansang ito. Sabi ni Yahweh, ha? Kung hindi dahil sa iyo? Oh. Nung time na yon, si Haring Nabucodonosor, tinubuan ng bulbul, mga balahibo, parang aswang na siya. Oh. Hindi pwedeng hindi umalis si Haring Nabucodonosor sa palasyo. Papatayin siya ng mga tao kasi hindi na siya kilala. Naging hayop na siya. Ano sabi ni Yahweh? Doon ka muna sa kagubatan, kumain ka ng mga pagkain ng hayop. Hayop ka talaga. Alam mo ba, nung nandun na si Haring Nabucodonosor, na-realize niya, mali ako. Inangkin ko yung glory na para sa Diyos ko. Oh, nung siya'y nagsisi, sabi ni Yahweh, okay, pasado ka, ibalik kita sa trono. Naku, bumalik si Haring Nabucodonosor. Sabi ng mga sa kaharian, uy, hindi pala namatay si Haring Nabucodonosor. Oh, yun. Ngayon, ito na. How to overcome the world by faith. Yan. Kung wala kang pananampalataya, hindi ka magtagumpay sa mundong ito. By faith. Kaya mapapalalad yung mga taong may pananampalataya sa Diyos. Number 1, 4 ways to overcome the obstacle of life by faith. Okay? Number 1 ways to overcome the obstacle. Obstacle in life are not in a way of God's glorious plan. They are part of glorious plan. Yung mga hadlang, yung mga balakid, yung mga pagsubok, this is the part of our life. Number 2, accept that obstacle are part of life. Huwag kayong matakot yung mga pinagdadaanan, yung mga pagsubok. Pagsubok lang yan. Lakasan mo ang loob mo. Pag sinabi ng doktor, mamamatay ka na, sinabi lang ng doktor yan eh. Sinabi ni Yahweh, awit 91 verse 16, ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. Anong paniniwala mo? Sabi ng doktor o sabi ng Diyos? Sabi ng Diyos. Ang hina naman ng loob mo. Number 3, faithfully follow the commands of God. No? Yung mga tapat, maliligtas talaga yan. Sabi ni Lord, aking ililigtas tapat sa akin. Number 4, wait for divine intervention. Yung divine intervention, iba yun. Halimbawa, gera. Wala. Pag nagbitaw na ng mga nuclear bomb, patay lahat ng tao sa buong mundo. Kailangan magkaroon ng divine intervention. May gagamitin si Lord na peacemaker. May gamitin si Lord dyan na darating na para pahupain. Tulad ng nangyari sa Iran. Kung hindi si Trump ang presidente na ngayon, wala na. Lusaw na ang mundo. Bakit? Pag ginamit ng dalawang yan, tandaan nyo, away ng dalawang yan, pero buong mundo, yung anak ni Abraham kay Ismael, yan ang mga Arab country, ang anak ni Abraham kay Isaac ay mga Hudyo. Bakit naligtas ngayon? Bakit? Si Trump, sabi niya, inutusan niya, pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Inutusan niya ang Israel at saka tumigil kayo. Bakit si Trump? Ang boss niya si Jesus. Anong sinabi ni Trump nung siya iupo? No, my boss, Jesus Christ, my Savior. Amen? Kaya magpasalamat tayo kay Trump. Yung bansang Pilipinas, kung wala ang Amerika, baka tayo ngayon ay isang araw na nagira, sakop na tayo ng China. Kaya ang Diyos nag-i-intervene. Alam ng Diyos ang mangyayari dahil walang imposible sa Kanya. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Okay, magsitayo na tayo. Sabihin niyo, Panginoon, hindi po kami natatakot. Hindi po kami natatakot. Bakit? Bakit? Kasama ka namin. Kasama ka namin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Hallelujah. 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 Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Siya'y karamay mo sa tuwing-tuwingan. Wala kaming dapat ipangamba sa mundong ito dahil kasama ka namin. Wala kaming dapat ikinatatakutan sa mundong ito. Samahan mo kami, ingatan mo kami, patnubayan mo kami, proteksyonan mo kami sa lahat ng bagay sa mundong ito. Lord, sa oras na ito, pagpalain mo ang mga kahilingan ng aking mga kapatid, ang mga prayer request, ang kanilang mga handog para sa iyong gawain. Ganun po, kanilang mga employer, proteksyonan po sila, pagpalain ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Sa iyo namin ipinagkatiwala lagi ang aming buhay ngayon at magpakailanman. Lahat ay magsabi ng Amen! Amen! In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And God bless Amen. you all. Pasalamatan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang ingat. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang ingat. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Ang gayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Ang gayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat. Salin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyang makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon bungkat tahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anong mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin, biglaan panglusob pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ay 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ikaw nagmamasid at sa panunod iyong mamamasdan. Yaw masasama nakikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabutin ikaw mapahamak at walang daratan, kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ng maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit saan dako'y kayo maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad at itatayo ka at sila'y magtataas.
nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit nagtapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsing, di ka maano sa mga serpiente at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanling. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hila-hila sa sakluluhan, aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko ng habang buhay at nakatitiyak ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palalagapin ko sa aking bahay ng salot. Ngunit sa sandali ng bang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdaan ang kanilang kasamaan. Dirigin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. God bless us always. See you next To God be the Wednesday. glory. And see you See you tomorrow. next week.